Ang Baler ay nasa pagitan ng Pacific Ocean at bulubundukin ng Sierra Madre. Dahil nakaharap ito sa Pacific Ocean, malalaki at matataas ang mga alon dito. Kinilala ito bilang birthplace of surfing in the Philippines. Malaking bahagi ng Baler Aurora ay napaliligiran ng tubig. Specifically, the Pacific Ocean. Nandito tayo ngayon sa Baler Bay. At syempre, kapag may coastal community, maraming isda. Marami tayong kakainin na naman ngayong araw na ito. Ngayon, espesyal yung ating kukuning isda. Ang tawag dito ay isdang dorado. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng dorado? Dorado in Spanish ay ginintuan. Kasi may ginto raw siya. Hindi. May kulay siyang ginto. Medyo malalaki raw itong mga isdang ito, kaya kukunin natin doon sa bangkang yon gamit ang isang kayak. Dahil nahuhuli ang mga isdang dorado sa malalim na bahagi ng dagat, ilang araw na nananatili sa laot ang mga mangingisda. Kuya Danny, kumusta na pose? Kumusta po? Ito po ba yung kayak ninyo? Opo, ma'am. Hindi natin sasakyan to. Opo, sasakyan lang. Ay, sasakyan natin? Akala ko ianod lang na ganyan. Po, gano'n na rin po. Pero itutulak po. Itutulak o nakasakay tayo sa taas? Opo. Ganun. O sige, kaya ba tayo nito? O, kaya po, ma'am. Hindi makalapit ang bangka nila sa dalampasigan dahil maaari itong sumadsad at masira. Kaya naman gumagamit sila ng improvised na kayak sa paghakot ng mga isda mula sa bangka papuntang Pampang. So, kakaiba yung kanilang kayak gawa sa styro na binalutan ng lambat at may kawayan. Kaya natin to. Ang isdang dorado po ay 120 to 140 pesos ang kilo. At ang isang dorado, kapag malaki, aabot doon ng 15 kilos. Ano ba yan? Higante, parang dinosaur! Parang dinosaur! Dorado kasi may mga gininto ang kulay. Ayan may mga streaks na yellow. Napakabilis daw nitong mag-swimming sa ilalim ng dagat kaya mahirap hulihin. Ang isdang dorado o dolphin fish, kilala rin sa tawag na mahi-mahi. Mula 6 hanggang 15 kilo ang bigat nito. Grabe, ang laki niya! Para siyang kasing tangkad ng bata. Parang isang bata na yung laki nito. Parang isang 4 years old, 5 years old na bata na. Sus, Marios, kalaki. Wow, grabe. Ito talagang mas maraming ginto ito. Sus, napakalaki. Ay, ang cute naman. Saan to? Wow! Alam ko to, napakasarap nito. Yellowfin. Yellowfin tuna. Di ba tambakol din tawag dito? Opo, ma'am. Tambakol. Teka, kakaibang surfing ata itong nasubukan ko sa Balera. Teka lang, eto na, may alon na. Baka mabali. Hindi naman po yung kahon yun. Ang bigat! Napakalaki! May pangsinigang na kami! 1, 2, 3. Mapapakain namin ng buong barangay. Dahil sa dami ng nakuha natin. Bago pa man lumaot ang mga mangingisda rito, may mga namamakyaw na ng kanilang magiging huli. Kaya pagkababa ng mga isda, diretso na ito sa mga wholesaler. Yan! Dito ba, ma'am? Kikiluhin po natin. Kikiluhin. Kayo po si Ate Shania. Shania ba? Shania Twain. Napakalaki po nito. Parang dinosaur po itsura eh. 6 na kilo. 18.33. O, dorado ulit. Pwede ng 6 yan? Yellowfin, yellowfin. Ano mas mahal? Dorado, yellowfin? Yellowfin po, ma'am.
Magkano yellow pin? 200 po. Dorado, magkano? 150 po. Okay. So, ang total nung dorado ay 3,253. Yung yellowfin, 1,178. Yung salmon, 2 kilos. Pero may awas na 5%, kaya 380. 380 na lang po, ma'am. So, ang total ay 4,811. Gawin mo ng 5,000. Joke. So, ito yung nakuha nating isdang dorado. At nakikita nyo, meron ditong kamatis, may siling pangsigang, kasi magluluto tayo ng sinigang na dorado. Pero, may twist itong sinigang na iluluto sa atin ni Chef Ronald kasi nakalagay sa sizzling plate. Anong tawag niyo po dito sa ganitong uri ng dorado? Sizzling sinigang dorado na may katmon po. Na may katmon. So, ang pampaasim po ni Chef ay hindi po sampalok, kundi yung bunga ng Katmon. katmon. Naku, alam ko to eh. Maasim to. Maasim pero yung asim niya parang medyo fruity-fruity. Gumawa na po tayo ng fish stock, yung mga tinik po ng dorado, pinakuluan na natin na may kasama ng katmon. Ay, ang sarap. Sa akin, okay na to eh. Titimplahan muna ng paminta, asin at kalamansi ang na-fillet na isdang dorado. At saka ito ipiprito. Ganda, puting-puti oh. Habang piniprito ang isda, pwede nang gawin ng sauce ng sinigang. Sa kawali, magpapakulo lang ng dorado broth o yung sabaw mula sa pinagkuloang tinik ng dorado. Sunod na ihahalo ang slurry o tinunaw na cornstarch sa tubig. Ito ang magpapalapot ng sauce. Sunod namang ilalagay ang sitaw, labanos at mustasa. Samantala, sa kabilang kawali, ihahalo naman sa pinipritong dorado ang kamatis, siling haba at katmon. Parang ano pala to, deconstructed na sinigang Maya-maya pa, pwede nang i-assemble sa sizzling plate. Gulay po. Wow! Ang init talaga! Sizzling dorado sinigang with katmon. Tikman na natin. Ang sosyal tingnan. Natin ang nakalimutan ko sizzling pala. Yung dorado, para siyang tangige, parang ganun yung peg niya. Mas malambot siya kesa sa tuna. Tapos yung sinigang na sabaw, sarap ng pagkakaasim ng katmon. Meron siyang fruity flavor na bagay dun sa dorado. Okay to. Sarap.